In this video, suriin natin kung gaano nga ba kahirap yung sitwasyon ngayon ng TNT Tropang 5G dito sa PBA 49th Season Philippine Cup Finals dahil as of this recording down sila 3-1 over San Miguel sa kanilang serye. No? TNT, of course, we all know vying for that Grand Slam but they are down 3-1, one defeat away from missing that Grand Slam. Gaano nga ba kahirap ma-overcome yan, yung 3-1 deficit na yan? Well, sa history ng PBA, dalawang team lang ang naka-overcome ng 3-1 deficit in PBA Finals history. Nangyari yan 41 times na nagkaroon ng 3-1 record sa serye at twice pa lang nangyari out of that 41 na nakabawi yung isang team na down by 3-1 and eventually winning the championship, no? So shout out kay PBA Statistics Chief Fidel Mangonon for giving that tidbit na yung trivia na yan, no, na 2 of 41 lang ang eventually nanalo ng PBA Finals even though they were down 3-1 sa kanilang serye. So sino-sino nga ba yung mga teams na yan? Yung dalawang team na yan. Unang-una sa lahat ay first time nangyari yan noong 1991 PBA First Conference Finals na kung saan yung Ginebra San Miguel tinalo ang Shell sa score na 104-102 sa Game 7 noong May 19, 1991. Kilala itong game na to dahil ang nagpapanalo para sa Ginebra San Miguel ay si Rudy Distrito who made a running shot to win the game for Ginebra San Miguel at makuha nga yung kampyonatong yan, no? Yung PBA First Conference title noong 1991. So makikita nyo sa YouTube yan, no? Yung running shot na yan ni Rudy Distrito, no? Maraming clips niyan sa YouTube. At yun nga, kilala itong game na to, like I mentioned, dun sa game-winning shot ni Rudy Distrito. Well, na-overhaul nga ng Ginebra yung 3-1 deficit na yan, even though yung Shell was already up 3-1 after a 127-125 overtime victory against Ginebra. So, sino naman ang mag-aakala, no? Na, of course, except for the Ginebra fans, during that time, sinong mag-aakala na yung Ginebra ay makakabangon pa, no? Especially with that overtime victory. Kasi usually, pag overtime, ay talagang malaking boost yon sa moral ng isang koponan. But eventually, itong Ginebra San Miguel showing NSD spirit in this series, winning this title clash in Game 7 to complete yung kanilang comeback from a 3-1 series deficit. Yung pangalawa was of course yung alam natin yung Miracle, no? 2015-16 PBA Philippine Cup Finals na kung saan yung San Miguel tinalo ang Alaska 96-29 nung Game 7. No? Actually, San Miguel was even down 3-0, no, dito sa seryeng ito. But they were able to win game number 4 and eventually they swept yung last 4 remaining games of the series. No? So, tawag nga dyan is yung Miracle, no? Yung ginawang yan ng San Miguel sa talagang historic ito and even sa other sports, no? Ay very rare yung overcoming a 3-0 series lead. But again, for the record, of course, pinag-usapan natin 3-1 deficit ay down rin 3-1 itong San Miguel dito sa seryeng ito over Alaska after San Miguel won in Game 4 in overtime 110-104 to extend the final series and eventually napanalunan nga nila yung final series na yan. But again, they were down 3-0 after Alaska won Game 3 82-75. So yan yung two teams na nakabalik, no, sa 3-1 deficit in PBA Finals history. And of course, mas mahirap tong ginawa ng San Miguel, no. 3-0 ay nakabawi pa rin at napanalunan yung championship, no. So, again, pinag-uusapan natin kung gaano kahirap yung 3-1 deficit sa PBA Finals history. Kasi over the last few conferences ay nakita natin na pag ang isang koponan ay lamang 3-1
sa kanilang serye ay in the following game ay naipananalo na nila itong next game, no, yung game 5, no. And incidentally, itong San Miguel and even TNT experienced that, no, from 3-1 eventually napanalunan nila yung PBA Championship the following game. So kailan nga ba nangyari yan, no? One of the times na nangyari yan is itong 2016-17 PBA Philippine Cup Finals na kung saan tinalo ng San Miguel ang Barangay Ginebra nung Game 5, no. Andiyan po yung screenshot, no, yung article from spin.ph na nakumpleto ng Beermen ang three-peat sa Philippine Cup with that Game 5 win against Ginebra. And then TNT rin nakagawa din yan, no, yung from 3-1 ay napanalo ang series the following game. Tinalo nila yung Magnolia in the 2021 PBA Philippine Cup Finals na ginanap, no, sa Bacolor, no, yung Bacolor Bubble, no. So after taking a 3-1 lead, tinapos na ng TNT yung serye against Magnolia the following game, and that game was again held in the Bacolor Bubble, no. In that series, nagwagi ng Finals MVP si Mikey Williams at yun din ang unang titulo ni Coach Chot Reyes sa kanyang pagbabalik bilang head coach ng TNT. So again, the odds are stacked against TNT, tropang 5G, no, in overcoming the 3-1 deficit over San Miguel. But again, it can be done. But once again, no, itong sitwasyon na to, only 2 teams have won the final series after overcoming a 3-1 deficit. Sasali ba ang TNT dyan sa listahan na yan na teams who have overcome a 3-1 deficit sa finals? Malalaman natin yan sa pagtatapos ng PBA Philippine Cup 49 season finals. Anong tingin nyo dyan? Kaya pa ba ng TNT? Or will San Miguel finish off itong TNT? Magiging part ba sila nitong mga teams na from 3-1 ay napanalo ang serye 4-1 dito sa PBA Finals? We will wait and see. Abangan po natin yan. Thank you for watching our video. I'm Ruben Terrado. Please consider subscribing to our YouTube channel and read our stories sa spin.ph. Thank you for watching.